The Philippines, ano kaya ang ipaprioritize si Coach RC locks in the Luoyi? And Chef Sanji is cooking once again. Parang nagbaliktad na yung sitwasyon at dati ang sigaw is kapag ka si Super Prince yung kumuha ng Luoyi pero iba rin ang sigaw. Oh! Pero ang sagot, ang mga arrows, ang mga bana ni Super Prince. Salpukan malala! Wala nang logic pa. Rekta Dito na. sa draft na to, kung ano yung comfort, yan ang ilalak. Kenra locks in the Harith. Si Lina, para kay Super Prince, nagwawala na si Burrito doon sa casting desk. Sabi niya, grabe na yung approval. GC ko pa ba to? Parang lagi na nagagalit ka. Jokes aside, hindi naman magulat kung actually makikita natin yung comfort at comfort natin open pa yung Johead. And speaking of comfort, we have Hayabusa, Ricardizzi, and the Chip. Bobby, oh my God! Comfort. Tsaka magkasama yung Luoyi, tsaka Chip. Pinagsabay na nila. Doble baliwan para sa TLPH. And the Hayabusa as well, locked in for Quartizi. Back-to-back Hayabusa games para sa Young Goat. At ang reply dito ng Onyx ay yung Ling ni King Kong. Wala nang logic to, Chantel. Oo, instant sagutan na talaga. Again, kung titignan nyo dito, very honest. Nung sinabi natin na nagsimula ang ating playoffs, yung flex meta, tanggalin natin lahat ng mga meta check. Sagutin agad kung yung mga heroes, pero kung titignan natin ngayon na natanggalin natin mga specific heroes. Biggest question mo dito is, ano yung magiging experience for these both teams kasi napaka-crucial. Blue is still open, ang dami mga moments na ginamit sa Sanford. Even from yesterday's game, pwede siyang iba na nila Coach Wine at Tino same goals with the Phobius. Kasi nga naman, parang mahirap ang silita if there's a glue. Alam mo, gusto ko rin lang i-ground ulit eh. Maganda yung sinabi ni Midnight kanina. Sabi niya, kadalasan kapag wala namang flex, ay magandang kumuha ng jungle agad on the right side third pick. And this is what Onyx Philippines did. Kahit pa sabihin natin na comfort na talaga yung pinupuntahan nila, grounded pa rin sa fundamentals yung drafting na pinapakita. For both sides. So yun yung malaking question mark sa XP kung ano yung ilalabas ni Kirk at ni Sanford. At yun nga. And what? This is game number 7. Team Liquid Philippines kontra Onyx Philippines. Malalaman na natin ng sandali na lamang kung sino nga ba ang pinakaunang uulan na magtatayo at mag-aangat ng Immortal Cup. Ihanda nyo na ang inyong mga damdamin na dahil pwede natin expect na talagang magiging panagbaga ng unang mga segundo na ating laban because this is the final moment for these teams. History in the making. Once again, we are in game number 7. Casters, pasok! Ang huling hakbang sa pagiging immortal ay magsisimula na. Dalawang kupunan, parehong may layunin. Isa ang gustong mapatunayan na sila ang tunay na nararapat sa trono. Isigaw ang inyong suporta, Cavalry, let's go! Napakatindi naman, pero syempre hindi magpapakali. What time is it? Napakainit ng Champions Arena ngayon, pero mainit din ang suntukan sa Land of Dawn. You have Super Prince on the Selena and the Chef on the Luoyi. Grabe yung balita ng heroes. And for Skelra and Oheb, nagpalit lang sila dun sa Granger and Harry dito. Oo, matindi na palitan kung palitan lang. At saka, nasabi na to ni Umi kanina, nilabas na lahat ng mga comfort heroes. Oo. So wala na, no regrets talaga. Oo. No regrets. Ito yung yung pag natalo ka, kapag nanalo ka, yung sasabihin lang ng coach sa'yo, nice try, binigay mo yung best mo. Yeah. Diba? Eh, kahit kanina, nabalikin natin more on straightforward na yung approach nila. Now or never na talaga balik tayo sa pinakahuling laban na magsiselyo. Sino mag-aangat ng Immortal Cup? Oo, kumbaga, isa na lang. Isang game na lang. Maraming objectives na nakaharang sa kanila, pero ang pinaka-importante, hawak nila yung mga kamay nila. Okay, una, step to place para kay King Kong. Nakaiwas na din sila JP. Oo, madrasa po na rin kagad. And nararamdaman na ng Team Liquid Philippines may paunti-unting pressure na ibinibigay dito ang Onyx. Pero maaga ang konting sa salubungan doon at bawal mo sa bigyan ng connotations.
ni Sanford, yung XP. Pinadala nila sa mid para makapag-level 4 kagad yung blue, para makapanggulo sa Curtis. So, nagpita ng harang din ni Kurt doon sa taas, hindi nakatawid basta-basta si JP. At yun yung gusto ko talaga, na somehow i-limit, i-restrict, hindi yung kalimutan nila JP. And ngayon, diversion, nakapunod sa taas. Makakasalubog dito si Craig. Dalawa ang pumasok, pero di na natin! Kaya lang tumama yung minsan araw na may kasama tropa ni Super Friends. Pumamatay pa din si Craig. Yes sir! Sinabi siya dito ang papangalan buhay! At nilinisin na rin siya, nagkikong doon namin sa mga nagagamit. Ito miyembro, actually ako na miyembro ako makabot sa kanya. Pero tumama naman yung minsan araw. Okay, dito tamang ba nila? Sanford is winning, nagamit yung spread. Yung palitan ng aga pa! Okay, yung pa nakakama. Pero ngayong balik muna tayo sa pagok. Wala nang makro-makro to. Wala na. Suntukan, pindutan malala. TLPH and Onyx, yung pagong, ginamit lang nilang bait. Sabi nila, oo, may objective din, pero suntukan tayo. Pero si Kella kabilang banda. Ito, sabi niya, ako, bahala na ako sa buhay ko, may disiplina, may diskarte. Mature si Kendra. Nakita natin yan ng mga M6 tower lock lang yung gusto niya. Base lang naman ang kalaban mo. Oo, ngayon may salubungan na naman ng mga XP laners. Pero nagsisimula na ka-connect Philippines para sa unang pagong ng laban. JB and Sanford din ang mataan rin. Ngayon si King Kong, mabilisan na kukuha yung unang pagong at babalik mo na sa rotation. Kasi itong si Kirk at si Sanford, maglulukon na ito. Eto, sabay banda ba hindi naglulukuhan to? Seryosong laban yan. Malaking bagay yan. Force of play dito niya, Oheb. Keep in mind, may lane sa game. So every single time na mag-force yung battles pa dito, there's always that threat na iikot dito yung Onyx Philippines sa bandang ibaba. So even yung Louie ni Sanji, kailangan naka-reserve pa yung kanyang diversion play, yung mga sa may bottom lane. Pero ang kinagandaan sa lineup nila is ang dami sila pang respo. Meron pang chick na pwedeng gumamit dito ng shortcut. And for the whole grand finals, ngayon natin nakita na magkasama ang Saguli na Jeff into one composition. Lahat yung ganito. Tsaka kung mararamdaman natin, Brusco and si JP, dito na lumalabas yung mga world-class na roamers kung gaano kaganda magbigay ng space, kung gaano kalapit magbigay ng setup, at kung paano sila puprotekta doon sa mga goal laners nila. Pero si King Kong, yung mainit ulo sa mga mid laner. Lagi na lang every time na nakapag-full clear na, lagi siya nakatingin sa mid. Kaya ang laki ng coverage siya nakuha dito na Super Prince. By the way, Selena na yan Yung Selena kaya kumahok ng mid mag-isa, pero sabi ni King Kong, dito mo kita, pamilya tayo dito. Adoblehin pa natin yung hirap, di ba? Oo. And with that, kahit si Sanji aware siya, hindi rin naman ang force doon yung kanyang flicker. Pero ibalik tayo sa storya, tapatang kaya pusat din, mamaya yung makikita rin natin. Importante rito yung gamitan ng mga shadow, yung gamitan ng Tempest of Blades, even yung cooldown ng Pinch Voice. Dapat telegraph dito ng TLPH. Same thing with the Onyx Philippines, yung pag-force ng shadow tulad ng ginawa nila sa Team Falcons last time kay KDC. At ngayon, titignan natin kung ano nga ba yung next target nila. Kasi less than 1 minute, magre-respond yung pangalawang pagong. Pero for now, nagiging tahimik yung mapa, pero hindi nakakataon pag tahimik May papuntang bagyo. Ayan na, may mga bagyong nagaganap din dito sa may top lane. 8 seconds para sa ikalawang objektiba, which is yung pagong. At kritikal ang sitwasyon ni Sanji at si Super Prince na nagkabakbakan na Yun yung mahirap di ba? Na sinasabi natin kanina pa, you have the momentum here for Super Friends. At afford niya na kulitin ito yung gano'n na Louie ni Sanji. Oo, kasi no commitment Kumbaga, soft lang, very soft lang na magpapatol ng pana, maglalagay ng mga trap, and gano'n naman talaga trabaho si Selena, maglalagay lang ng mga vision around these objectives, and hinahayaan lang nila na tumakbo yung mapa para makapag-farm si King Kong. Okay, kung sila nagamit ang tinawag agad yung tropa si Kera, pupunti rin nila! Napatay kagad, ladies and gentlemen, Team Liquid Philippines. Pero may diversion play bang gagawin? Doon sa may bandang itaas ay focus lamang ang Onyx Philippines at yung pagong ay available na rin. Okay, magmamadali yata dito sila King Kong. Even though there's JP, pero nandyan ang Quad Shadow, may threat na pwedeng umagaw. Okay, wala rin naman yung retry holder dito ng Team Liquid Philippines, so most likely ibibigay ito ng Onyx. Pero si Sanford talaga, ito na naman yung mga buy time na ginagawa niya. Yun na yung grab. Dati dito sa topa, sa Dugon, nagamit si Sanji ang naabutan doon sa may patalikod. Si Kevin naglalabag yung sa Down Force, pero sa likod, pinatapos sa plane. Mula dito kay King Kong, at napatay na kagad si Sanji. Ngayon naman si JP, napatay din. Si Sanford ay delikado rin na sitwasyon. Si Kevin ay mapapatay din. Sa kamay dito si Liquid Philippines, habang si Bruce ko ay tumumba. Ito na yung habulang nagagandam! Oh my goodness! Tumagal yung team fight enough for TLPH to fight into the Harit na wala yung Zaman Force, walang Tempest of Blades, and Oheb
outlasting the team para against Onyx Philippines. Yeah, gusto ko lang i-highlight, grabe yung tumbling iwas ni Oheb. Oo. As long as di siya tatamaan ng pana, okay eh. Kumbaga, ang sabi niya rito, kakampi ko na lang sarili ko. Kailangan na kung sino tamaan ng pana, kung sino tamaan ng Zaman Force, as long as ligtas yung Granger. And tamang punish yun eh. Kasi nung na-exhaust lahat Yeah. ng tools dito ng Onyx Philippines, hindi na nila malaban yung Granger. And with that, nakita nga natin na buong akala namin, bagsak na dito yung PLPH, but for them, as long as Oheb is alive, Yeah. nandun yung damage siya, pwede lang ipang-punish. Ganda naman eh, ganda nung attempt ng Onyx Philippines sa turtle take kasi hinintay pa nila yung shadow na mga maubos. Yeah. And alam nila walang skills yung PLPH, wala rin shortcut dahil ang ginamit sa bottom lane, naharangan na rin yung shadow. Pero nanlaban pa sila sa mid after mag-re-engage ni Sanford na exhaust yung Zaman Force. It felt like they could have won PLPH at that point. Pero si Sanji at si JP lang nakuha nila eh. Yung mga damage dealers buhay pa eh. Yeah, and kung babasihan din natin yung stand ko ni Sanford, parang ang lalim niya masyado. But that was really the plan. Yeah. Ihain yung sarili niya. Oo, grabe sacrifice. Oo, yun naman talaga yung importante. No? Alam mo, pag mga XP later, nagbago na talaga yung laruan. You know? Dati, more on damage. Pero ngayon kasi, dahil nga naka-assassin sila, kailangan nila ng hero na kung saan yung magsusok ng damage, mag-sponge, sa-absorb lang lahat. At iyon ay nasa katauhan na ngayon ni Sanford. Yeah, you have to be really flexible if you're also an XP. At ngayon, Lord na, ang bilis ng transition ng DLPH dito sa Lord na mukhang may aabutan pa ba sila Bruce o Kiko? Oh, JB! Sa sinalubog doon, tumama yung abisan araw doon sa sa Lito Wanderer, malayang nakuha yung Lord and Sea Liquid. Pero mindan yung reaction dun kay JB. Oo, ang bilis eh. Alam niya saan dadaan eh. Sabi niya, nagdiling din ako dati yung mga kapana umunan ko. Alam mo dito ako dadaan eh. And bumaba si King Kong, nakalibre ng Lord ang Team Liquid Philippines ngayon and pwede nila magamit to para makuha yung jungle side ng Onyx Philippines. And they could still punish na nga lang din dito yung mid lane na either turret ng Onyx Philippines. And talking about that, yun yung reflexes na hindi talaga mawawala kay Daddy JP. Carl? Nahihirapan sila dito, Carlito at itong si King Kong. Meron atang anime battle dun sa itaas. Ito, nagkakitaan na. Alam na si King Kong ay nandun sa itaas. Carlito ay sumilip na rin. Grabe, discipline ni King Kong dito. Oy, babalikan. Pwede pwede mag-round 2. Makita walang purple yung walang purple yung Hayabusa. Si Kurt Easy, yung aggressor, pero alam ko si King Kong hindi siya pwede pumalag dito. Yeah. Dahil kapag bumaba, yun lang bumaba, libre na yung baba. Okay. Ang tagal ng balik niya na. Ngayon, may naganapan na naman sa gitna. One shadow out from Carl TZ. Pero sinulubog naman ng Onyx Philippines yung Lord na iyon. Pero mapapatay pa rin with that holy blessing. Oh, pero yung araw, katama, OG kinasa. Walang tinamaan doon si Brusco. Ito na nga ba? Oh, hep, ladies and gentlemen. Ginawang stack ng Sky Piercer lang si Brusco. Yung sip-sip nung duality. Nakansya yung isang dash and nahabot din siya ni Sanford. Abot na abot sila ng TLPH and umulan ng mga bala mula kay Oeb and Onyx Philippines. No outer towers anymore against TLPH. And imagine kahit yung hirap na hirap. Doon sa pag-akyat bahay niya sa gilid kasi mayroong laging Cartesian na nakaabang. And now Sanford isn't scared sa mga panal ni Super Prince. Ayan. Oo, hindi na talaga kasi alam mo, ito na yung mga punto ng game eh na yung Onyx Philippines yung dapat nakabahan lalo sa mga side lanes kasi dito na yung mangyayari mga pinagbabawal na TP, yung mga pinagbabawal na diversion ni Chef. Oo, ang dami kasi nila mga tipi-tipi dito. Imagine mo, may Y-walk, may portal, may diversion. Kung saan-saan, halos 70% na nga ng mapa, hawak na ng TL eh. Lahat ng convenience kinuha na nila. Skyway and Lex, lahat ng pwedeng daanan meron dito ang TLPH. Ngayon yung daanan na yun. It's up to Brusco and Kirk to put up a roadblock kasi sa ngayon sila yung nabablock sa sarilang jungle. Oo, boss, kalakalahati lang, dalawa lang pwede pakistan yun, naka-even tayo ngayon. And Onyx Philippines, si King Kong lang yung pwede sa side lane. Siya lang yung pwede sa expressway. Siya lang yung may shortcut eh, may pinch poise eh. Kaso yun nga lang ang problema, mahaba yung cooldown. So very punishable for the side of TLPH. Pero kahit paano, may konting paghinga. Medyo matagal-tagal pa yung setup dito pero inaabangan na yung slow push. May top lane, grabe yung TLPH. Ayaw pa setup ni slow push sa Onyx. May end cap din pala dito sa mapa natin. Lagi nakabantay yung mga camera ng TLPH. Hindi ka nasasabihin eh. Huhulihin ka na lang eh. Okay. Bawal dyan, coding ka yata. Oo, ayun na, may diversion. Napag na sa mid, pero nakaset up na yung slow push sa top lane. Okay, ngayon,
ay mag-force ng vision sila Kurt dito sa pangalawang pabong ng laban na ito. Okay. Yung araw tatama kay Carl Easy pero tatamaan din ni Sanford dito si Kurt. Okay, lumalayo sila. 16K yung buhay ng Lord Soft Reset. Ang itatawag ng Onyx ng Oh! TFPH. Pero si Kurt Kagari na doon napakasakit na ng mga Rhapsody dito ni Owen. Napastang kasi siya ni Sanford eh. Hindi na yung Rhapsody, Rhapsody na yung... Rapsa talaga. Yung combo ng TLPH, sobrang decisive na nila ngayon. Isang stun lang nag-full commit. Yung TLPH, wala nang slow. Talo na tong Ginagawa na Onyx. nila yung Lord turn na usually Onyx Philippines ang gumagawa. Hindi na nagagalit si Oheb. Hindi na. Nakikita niya na gumagana na yung pinangako sa kanya Oo. ni Carl Easy. Sabi niya, kung di nyo makukuha yung mga turtle, yung mga Lord, sige ako na kukuha ng mga turtle tsaka Lord. Kumpleto yung damage nila. May dalawang malefic core dito sa mga damage dealers ng TLPH. Onyx PH has to be wary of the stuns na mga galing dito sa Liquid. At lalo lang tumataas yung real-time win rate currently Brusco? ng TLPH. Ngayon si Brusco, Conceal. nagkaroon ng target nasa likod. Pero conceal para dito kay JP. Sino nga bang kanilang aabot ng Brusco, Brusco sa likod? Nasa likuran na natuntun sila dito habang may Oh! nakikisama. Force na upo. Dahil makagaling na patay. King Kong dito ay nagwawala With the na. crowd! Diversion play sa may winning crowd. Pero mapapatay pa rin siya. May Super Prince. 2-man down para sa team ng the Philippines. Pero buhay pa rin yung Lord. May 1v1 na naman na magaganap. Buti lang nalipat dito ng Super Prince. Pero yung mga minions pa sila kasama. Oh, Dito let's kaya, go! hindi naabutan dito si Quartizi. Pero ready si Carlito dahil nandyan si JP at si Sharford para tulungan siya. Grabe. Panibagong sandwich play na naman. Mula sa Onyx, nahuli si Oheb sa bandang likuran and naandoon si Kingdom para matapos yung trabaho. And looking at our instant replay, ito yung tinitingnan natin. Sino ba tatamaan ni Brusco? Ayan, oh. And he got the perfect target, which is si Oheb. Nakalabas siya kaso kumabit na yung damage ng Defiant Sword. Ang sakit ng damage ni King Kong. So kailangan pa rin mag-ingat ng TLPH dahil yung mga crits na nangagaling mula dito kay King Kong ay napakahakdi na. Isang baba lang, kalahati ng buhay ng Granger na wala. Kapag nagpatong-patong rin talaga, yan yung sakit ng ulap for TLPH. And as we mentioned, without Oheb, medyo nag-falter down yung offensive nila. Oo. Ang ganda sana ng naging idea doon ni Sanji para mag-diversion sa may Winter Crown. Kaya lang ang problema na una din na ma-expire yung Winter Crown bago doon sa diversion. Makakaligtas sana sila doon. Pero kailangan mag-move forward dito si Liquid Philippines. Pero dito mo mararamdaman yung momentum shift. Nasa late game na tayo, mahakdi na yung lane, mahakdi na rin yung harit. Lumalabas na yung mga defensive items ng TLPH. And feeling ko aabot na naman tayo sa punto na execution battle na naman sa pagitan ng dalawang to. Plus, taking a turn gear for Super Fits, nakita ko kanina naka-wishing lantern na rin siya. Yep. So, katulad kanina, yung mga traps, masakit-sakit na. At yung chase nila dito, hindi na gumagana basta-basta sa Onyx. Tapang ni Sanford doon, kung makikita. Ang tapang eh. Alam niya na may mga tao doon sa pixel bush dyan sa gilid Pero wala siyang pakialam eh. Bato ng poke lang siya ng poke eh. Oo, kasi alam niya hindi siya yung bibigyan eh. Kasi kapag nag-commit dito yung Onyx Philippines, alam nila, mariread nila kung sino yung mga members na nawawala pa. And so far, yung mga damage output para mapatay dito sa Sanford, for sure hindi magpapakita eh. Kasi pagbabaril-barilin siya ni Ohib. And looking at this one din, nakita natin kompleto naman yung outfits midnight, pero problema for Onyx, ulitin natin yung mid lane, butas. May mga turn na ginagawa dito sila Sanji na biglang dumidiretso lang. So, ang dami kailangang bantayan ng Onyx. Tsaka yung ano din, yung macro advantage yung meron kang Louis and Chip. Kumbaga kahit saan ka magpunta, covered ka, may diversion ka, meron kang shortcut. So even yung split push na gagawin ni King Kong dito, might take a while for the setup. So i-abandon na nila yung slow push. Ay, ngayon, kakapit lang si Sanford Otterberg. Wala lalim, pero okay lang. So, perfect time to find the right target. Pero umaakas lang ang TPH. Yeah, your TPH, this is fine. Pwede ka maghintay kasi yung minion wave sa bottom wave ay papasok yan sa tore ng Onyx. So, itong ginagawang pag-abandon ng Onyx Philippines, kahit hindi nila pansin kasi at some point kailangan may bumaba. Oo nga, no? Kailangan may mag-clear talaga at may magre-react at inaantay lang ng Team Liquid Philippines kung sino ba ang maitatalaga ng Onyx. 20 ang buhay ng Lord. Brusco dito ay sumisilip din. Even Kirk, nasasalo niya lang yung mga Rhapsody dito. Pero yung Lord ay nakuha ni Carlito. Dami sa mga nagamit na nga rin. Kukuha natin rin din sa namatay na kakakan. Kaya dito ay kailangan na rin umatras. Pero may mga abyssal arrows pa rin na tumatama. Diversion! Niluto dito. Hindi ata alam. Ayun, buti na lang may trap. Pero out of the guard, siya ay nagamit ni Brusco.
may mga na-exhaust na ultimates. Oo, medyo mahapdi yun for Onyx Philippines. Maganda sana yung preemptive play, yung defensive avatar of the Guardian, kaso hindi naman i-commit dito yung TLPH. And even though may Lord ng TLPH dito, hindi rin naman ganun kadali for them to push kasi wala rin silang glue. And also, as you mentioned, yung threat talaga, Okay. si Luigi, nako si Carl Tizzy, medyo napaka-atras Uy! na nga lang din. Pero, hop, Kung hindi ka pa, pero mamamatay ata si Guerra! Naku po, delikado ata ko ni Philippines sa pagkakataon nito. Uy, may naku na kill. Dalawang kagad lapat pa dito ng Team Liquid Philippines. At diretso na ata ang TL. Yung Lord ay nandun pa. Clear may open pa para din sa Onyx Philippines. At diretso na ang Team Liquid Philippines. At makikita na nga ata natin ang bagong kakatawan sa lakas ng Pinas. Ang kampiyon ng MPL Philippines Season 15. Team Liquid Philippines! Ayos. the road to immortality ay masesecure ng Team Liquid Philippines. Ang unang team na nag-aangat ng Immortal Cup. For 3 years, kanila ang MPL seasons ng MSC. From champions, now immortals. Oh my G! Paaksyong Game 7 ang ihinatid ng dalawang kupunan na nakikita natin ngayon. Grabe yung puso. But Grabe yung tibay. sobrang proud tayo for MSC representatives. But magiging kampiyon, there can only be one dito sa MPL Philippines. Alam mo, talagang proud na proud tayo sa Sayang. mga nanood natin.